Nasa harapan ng bahay ni Emilio si Cristina pasado alas 6 na ng hapon. Wearing spaghetti stripe-fitted red dress na hanggang hita lamang ang haba. Expose ang mapuputing dibdib. Gusto kong akitin si Emilio tutal hindi naman nagsusuot ng ganitong damit si Laureta. Hanggang ngayon, cheap at baduy pa rin. I don't know kung paano naakit si Emilio sa ganoong klaseng babae. Siguro dahil lamang sa kababata namin si Laureta. Nakabukas ang gate ni na Emilio kaya naman pumasok na ako. Pansin ko na wala ang katulong nito na sobrang sanggit sa akin. Mabuti na lamang para walang haadlang sa pinaplano ko. Dumiretso ako sa loob ng bahay nito. Wala pa ring tao, nakapagtataka naman. At tinungo ang kwarto ni Emilio. Nakarinig ako ng lagaslas ng tubig sa may banyo. Napangiti ako at isinara ang pinto ng kwarto nito. Umupo ako sa kama. Naka-cross legs ako at hinihintay si Emilio na lumabas ng banyo. Nang lumabas ito ay laking gulat nito nang makita ako. Dali-dali akong tumayo at mabilis na ipinulupot ang kamay ko sa batok nito. Nakabalot lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan ni Emilio. Basang-basa pa ang buhok nito at ang katawan nito ay tubig-tubig pa. Agad ko siyang hinagkan sa lobby pero itinutulak niya ako. Cristina, anong ginagawa mo? Ninisihan ko siya at inilagay ko ang kanan kong kamay sa lobby nito. I know na namimiss mo na ako, Emilio. Ginagawa rin naman natin ito noon, flirting together all night. Hinagkan ko siyang muli sa lobby at itinulak ko siya sa may pader. Inilagay ko ang kamay nito sa tapat ng isa kong dibdib. Make love to me, Emilio. Mahal na mahal pa rin kita. Ako na lamang ulit ang mahalin mo, please. Cristina, I respect you dahil magkaibigan tayong dalawa. Please, hindi mo dapat ito ginagawa. Mahal na mahal ko si Laureta, kung anuman ang namagitan sa atin noon, forget it. Bakit ba napakadali para sa iyo nakalimutan ako? Emilio, sinabi mo noon na mahal mo ako, ginawa ko naman lahat para sa iyo. Pilit kong iniintindi ang lahat, sinabi ko sa iyo na okay lamang ako pero deep inside, no, I'm not okay. Hindi ganoon kadali iyong hinihingi mo, Emilio. Ang lahat ng nangyari sa ating dalawa ay ginusto natin, Cristina. Malinaw naman sa iyo noon na hindi kita kayang mahalin. I never said that I love you. Sinampal ko si Emilio. You said that, Cristina, just leave. Please. Hinatak ko ang batok ni Emilio at muling siniil ng halik. Ibinaba ko ang strap ng damit ko at bahagyang itinaas ang laylayan ng dress ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nito at mas lalo kong idinikit ang katawan ko rito. Surprise! Sabay kaming lumingon ni Emilio sa nagsalita. Kitang-kita ko ang pagkagulat ni Laureta. Nakaawang ang bibig nito at nabituwam nito ang hawak na Tupperware na may lamang adobong manok. Nagkalat iyon sa sahig. Lumapit si Emilio dito ngunit umatras si Laureta at patakbong umalis. Huwag mo na siyang sundan. Marahas niya rin akong itinulak at masama itong tumitig sa akin. Umalis ka na, Emilio, hindi mo na dapat siya. Hindi niya ako pinakinggan, tuluyan niya akong iniwan sa kwarto nito. Sa loob-loob ko, sobrang tuwa ko dahil nasisire ko ang relasyon ng dalawa. Makakaganti na rin ako kay Laureta at mababawi ko pa ang dapat ay sa akin. Nanginginig ang buo kong katawan sa galit. Gusto ko siyang suntukin, sampelan, gusto ko siyang bugbugin, iyon ang gusto kong gawin kay Emilio at kay Cristina. Nag-effort ako na ipagluto si Emilio sa tulong ni Manang Talia. Sobrang saya ko habang ginagawa iyon pero heto lamang pala ang aabutin ko sa sorpresa ko para sa binata. Hindi ko alam kung bakit naroon si Cristina pero ang makita silang dalawa na nasa ganoong sitwasyon. Oo, nagkamali ako dahil sa ginawa ko kanina pero sobra naman ang ganti ni Emilio sa akin. Nakasalubong ko si Manang Talia sa labas ng gate. Bigla ko siyang niyakap at humagulal ng iyak. Bakit, Laureta? Anong nangyari? Laureta, hinalas ko ang pagkakayakap kay Manang Talia at pinahid ko ang luha. Laureta, kailangan ninyong mag-usap. Laureta, hindi totoo. Sinampal ko si Emilio sa pisngi nito at matatag na tumingin sa mga mata nito.
Hindi totoo. So, peke iyon. Frank iyon. Wow, nagulat ako. Hinawakan ni Emilio ang pisngi nitong sinampal ko. Hindi ko alam na gagawin iyon ni Christina. Please, paniwalaan mo naman sana ako. Okay sige, gusto mong paniwalaan kita. Pero hindi ako gaga, hindi ako boba. Ano ang gusto mong sabihin ko sa iyo? Na okay sa akin na makita kang kasama si Christina na ganoon ang ayos. Na aksidente na halos maghubaran na kayong dalawa. Ano, Emilio? Ano ang gusto mong paniwalaan ko? Iyong sasabihin mo ba o iyong nakita ko? Alam ko naman na nagkamali ako kanina. Nakakatawa nga. Ako itong si Laureta, nag-abalang gumawa ng paraan para makipagbati sa iyo, para mag-sorry dahil itong girlfriend mo nasaktan ang damdamin mo. Tama na, ayoko na, magsama kayong dalawa. Anyari, gulat na sabi ni Ernie nang makita akong umiiyak. Niloko niya ako, manloloko siya. Laureta, sigaw ni Emilio habang kinakalampag nito ang hood ng kotse. Mag-usap tayo, please. Paandarin mo na ang kotse, Ernie, please, umalis na tayo. Nang makalayo kami ay inihinto ni Ernie ang kotse. Ano ba kasing nangyari, Laureta? Paano kanya niloko? Teka, akala ko ba iisip ka ng paraan para hindi na siya magtampo? Nakita ko siya, Ernie. Nakita ko sila ni Christina, mga langya sila. Ano, nanlaki ang mga mata ni Ernie. Wait, teka, paano nangyari iyon? You mean nakita mo silang naghahalikan? Nagliyang kisan silang dalawa, hindi yun magandang ganti, Ernie. Hindi yun magandang prank. Alam ko naman noon pa na may relasyon silang dalawa, inamin na iyon sa akin ni Emilio noon. Sinungaling siya, kaya pala siya umalis kanina dahil gusto niyang makipaglangkisan. Dahil ba mas maganda ang haliparot na iyon at ako mukhang jealogs? Akala ko mahal niya ako, sinungaling siya. Tahan na, Laureta. Bubugbugin ko ang Emilio na iyon at iyong Christina na iyon, sa isabunutan ko. Grabe silang dalawa. Ernie ang sakit-sakit. Tahan na, Laureta. Tahan na. Paano ako nagawang saktan ng ganito ni Emilio? Paano niya nagawa ito sa akin? Nasa labas ako ng mansion ng mga Ronquillo at naghihintay kay Laureta para makapagpaliwanag ng maayos dito. Ilang beses kong kinontak si Laureta pero hindi niya ako sinasagot. Maya-maya pa ay bumukas na ang gate at lumabas si Ernie na galit na nakatingin sa akin. Nilapitan ko siya pero mabilis niya akong sinuntok. Langya ka, pinaiyak mo si Laureta. Akala ko pa naman, mabuti kang jowa niya, color K ka. Ang mabuti pa jambagan na kita, kaloka ka. Hindi ko pinatulan si Ernie at kusa itong tumigil ng sabay kaming bumagsak sa kalsada. Dumating ang mga kaibigan ni Laureta. Bakla, awat na. Teka, bakit ba kayo nag-aaway? Bitawan nga ninyo ako. Tanungin ninyo ang lalaking iyan. Aba, niloko niya si Laureta, kung makipaglangkisan sa Christinang bruha na iyon. Totoo ba, sir? Teka, Perkoy, kumalma ka. Gago iyang boss natin. Wala pang lalaking nanakit kay Laureta, ni wala ngang naging boyfriend iyon maliban sa lalaking iyan. Hindi ko naman ginasto. Anong hindi mo ginasto? Sesepakan na kita, Ernie. Paano naman makapagpaliwanag si Sir Emilio kung inuunahan ninyong dalawa? Tama na iyan. Umuwi na kayo, Ernie, pumasok ka na. Laureta, gusto kitang makausap. Kahit magmakaawa ka, Emilio, hindi kita kakausapin. Lumabas din sa gate si Christina. Nilapitan niya ako at hinawakan ang dumudugo kong labi dahil sa suntok ni Ernie. Emilio, are you okay? At bakit naman ninyo pinagkaisahan si Emilio? Bulag ka ba, Christina? Malamang hindi siya okay, at hindi kami okay dahil sa iyo. Alam mo nang magjowa sila pero ano ang ginawa mo, Auber? Nilalandi mo yung jowa ng may jowa. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo, Christina? At ang kapal ng mukha mo talaga. Tama na nga iyan, bakla. Hoy, baklang macho. Hindi ako ang unang umagaw ng boyfriend ng may boyfriend. Si Laureta ang nauna, binabawi ko lamang ang sa akin. So, you mean, inahas mo nga si Emilio. Halika ka rito, dapat ikaw ang sabunutan ko.
Itinaas ni Ernie ang kamay at akmang susugurin ni Ernie pero biglang dumating si Lola Susana. Ano bang kaguluhan ito? Sa loob tayo mag-usap. Nakakahiya kayo. Ang tatanda na ninyo pero dito pa talaga kayo nag-aaway, hindi na kayo nahiya. Ano ba ang nangyayari? Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin kayo magkasundo? At Christina, totoo ba na inakit mo si Emilio? So, ako na naman ang may kasalanan. Bakit hindi na lang ninyo sabihin sa akin, Lola, na kinakampihan na naman ninyo ang paborito ninyong apo? Lahat na lamang kinukuha niya sa akin. Ang taong mahal ko, ang pamilyang meron ako, kayo, mula noong nalaman ninyo na apo ninyo si Laureta, nabalewala na ako. Lahat na lamang nakatuon sa kanya. Lahat kayo, at ako, kinumusta ba ninyo ako? Alam ko naman na wala akong karapatang magreklamo dahil hindi naman talaga ninyo ako tunay na apo. Enough. Totoo naman. Tumaas muli ang boses ni Christina. Tumayo si Lola Susana at sinampal si Christina. I'm sorry apo. Lumabas din ang tunay na ugali ninyo. Tumayo si Laureta at mariing tumingin kay Christina. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Lola. Pasalamat ka at itinuring kanyang apo. Sige, salamat. Okay na ba iyon? Sira ka na talaga. Alam mo, mula noong dumating ka sa buhay ko, ginulo mo na ang lahat. Tama na, Christina. Isipin mo naman si Lola, makakasama sa kanya ang sobrang stress. Isa ka pa, Emilio. Dumating lang si Laureta sa buhay mo, kinalimutan mo na ako. Christina, matagal ko nang tinapos ang lahat sa atin bago ko pa makilala si Laureta. Christina, si Laureta ang mahal ko. Humagulaw si Christina at patakbong pumunta sa kwarto nito. Kakausapin ko si Christina, mag-usap kayong dalawa ni Anika. Please, ayusin ninyo ang relasyon ninyong dalawa. Umuwi ka na, Emilio. Ayoko munang makipag-usap sa iyo. Laureta, kailangan mo akong pakinggan. Iyong nangyari kanina sa amin ni Christina, sinadya niya iyon at wala akong alam. Pumasok siya sa kwarto ko at saka iyon nangyari. Hindi ko akalain na magagawa iyon ni Christina. Ang akala ko okay na ang lahat. She even pretend to be my friend, to be our friend. Mahal na mahal kita at paniwalaan mo ako, nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Oo, nagselos ako kanina habang kausap mo si Resty sa hasyenda, pero hindi yun sapat na dahilan para gumawa ako ng hindi tama. At hindi ko magagawang lokohin ka, Laureta. Never in my life. I love you so much. Paniwalaan mo sana ako. Umiiyak si Laureta habang nakatingin ako sa mga mata niya. Pinahid ko ang luhang pumapatak doon. You are my life, Laureta. I love you. I really do, love you. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sorry, sumisinghot na sabi nito habang nagsusumiksik sa dibdib ko. Nakahinga ako ng maluwag. Alam kong sobra ko siyang nasaktan kanina. At masakit din sa akin na makitang nadudurog ang puso ng babaeng minamahal ko. Kinaumagahan ay dumating ang mga magulang ni Christina sa mansion. Nakita ko si Christina nakausap si Lola Susana at niyakap. Gusto kong intindihin si Christina sa pinagdadaanan nitong problema. Pero samobra na ito at galit na rin ako sa kanya. Never kaming nagkasundo sa mga bagay dahil palagi niya akong kinokontra. Parang wala na akong nagawang tama rito. Kaya minabuti ko na makipagtarayan dito. Mula noong bata kami palagi na lamang niya akong inaaway. Palagi niya akong ginagawang utusan at palaging pinagtatawanan. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin siya sa akin. Nasabi sa akin ni Lola Susana na nag-take raw ng drug si Christina dahil sa mga problema noon sa studies at sa pamilya nito. Umalis na ito sa mansion dala ang mga gamit nito at hindi ko alam kung kailan ito babalik. Kagabi, naging maayos na kami ni Emilio, napatawad ko na siya dahil malinaw na wala naman siyang kasalanan. Napakadali ko siyang hinusgahan at napakadali kong sumuko. Hindi na ako ito, ang dating Laureta na bago maniwala ay nakikinig muna. Siguro dahil nawala na ako ng tiwala sa mga tao dahil sa mga nangyari sa buhay ko noon. Bumalik na lahat ng mga memories ko. At inuunawa ko ang pagiging demonita sa akin ni Christina. Sana nga lang ay maging masaya na si Christina.
At mahanap niya ang lalaking tunay niyang mamahalin at magmamahal sa kanya. Dahil naniniwala naman akong mabuting tao si Christina. Palabas na ako nang bumukas ang pinto at iniluwa nun si Ernie. May hawak itong sulat. Galing iyan kay Christina. Ibinili niya na basahin mo raw. Hay nako, umalis na ang bruha sa buhay. Aalis na ako for now. Nag-usap na kami ni Lola Susana na kailangan ko ng space sa ating tatlo nila Emilio. I was hurt when he chose you over me. Kaya nagawa kong iseduce siya nang makita kitang nakatayo sa may pinto ng kwarto niya. I take the risk, cause I loved him. I really loved him. He's my life but you're his life. Kailangan kong tanggapin na panalo ka. At napakagaga ko naman kung palagi na lamang akong maghahabol sa taong hindi ako gusto. I wish you all the best. Magpakasaya kayo dahil kung hindi, babalik ako, joke. I'm sorry, I really do. Goodbye. Natawa ako at naiyak sa sinabi niya. Naiintindihan ko siya dahil nagmamahal lamang naman siya. Sus, ikaw na Laureta. Bruha ka talaga. Magbihis ka na, iyong maganda. Sasanduan ka ni na Elio at Guding mamaya. Mukhang makikita na ni Emilio ang bakana ng bukang liwayway. Kabado ako habang hinihintay ang pagdating ni Laureta, hapon na at nasa may falls ako at hinihintay ang pagdating nito. Nasa bulsa ko ang singsing. Sinulyapan ko ang nakaset up na mga pagkain sa may batuhan. May iba't ibang pagkain na ipinaluto ko kay Manang Talia, nagpabili naman ako ng mga bulaklak kay Manong Baldo. Umalis na si Christina sa mansion ng mga Ronquillo. Naaawa ako kay Christina dahil aminado ako na may kasalanan din ako. Pinaasa ko si Christina at iyon ang maling nagawa ko. Kanina bago siya umuwi ay sinadya niya ako sa bahay. Sa huling pagkakataon ay niyakap ko siya, isang yakap ng isang kaibigan. Sinabi ko kay Christina na nandito lamang ako kapag kailangan niya ng kaibigan. Pero tumanggi si Christina dahil mas lalo ko lamang daw siyang sasaktan. Masaya ako na nalinawan na si Christina sa pagkakamali na ginawa nito. Maya-maya pa ay dumating na ang sasakyan ko na ginamit ni na Elio at Guding. Inalalayan nila si Laureta na bumaba ng kotse. Nakasuot ito ng maong na short, t-shirt na luma at nakatsinelas. Samantalang naka-formal attire ako. Kaharap ko naman si Laureta na nakakunot ang noo. May lagnat ka ba? Wala na. Nagulat ito nang halikan ko siya sa lobby. Loko ka. Teka, bakit mo ba ako inaya rito? Hindi ka naman mag-swimming. May lakad ka ba? Inaya kita para makipag-date sa akin pero ganyan ang ayos mo. Ang totoo, naiinis na ako. Ano namang masama? Ganito ako noong ayain ako ng crush ko na makipag-date. At yung crush mo talaga ang naalala mo. Namula ito sa ginawa ko, lalo na nung hinipit ko ang bewang niya. Emilio, I know hindi ka sanay sa maraming tao sa paligid mo. Kaya sinadya ko na gawin ito na tayo lamang dalawa. Lumuhad ako sa harapan nito. Laureta, I mean, Anika, my childhood crush. Will you spend the rest of your life with me, forever? Yes, yes. Yes. Tinatanong pa ba iyon? Lumuluha ito habang tumatawa. Isinuot ko ang singsing sa daliri ni Laureta pagkatapos ay niyakap ko siya. I love you. And I love you too. I kiss her and she kisses me back. Hindi ako makapaniwala na inalok na ako ng kasal ni Emilio. Kung alam ko lang dapat nagpaganda ako. Kasalukuyan kaming nakaupo sa batuhan. Katatapos lamang naming kumain at nabusog ako sa mga masasarap na luto ni Manang Talia. Saan mo gustong ikasal tayo? Kahit saan, gusto ko sa hasyenda na lang sana. Nakasama ko ang pinakagwapong lalaking mahal ko. Nax! Umalis na si Christina. Nagpaalam na siya sa akin. Nagpaalam na rin siya sa akin. I hope na maging masaya na rin siya. Tulad natin. Sana nga. Tinitigan ako ni Emilio at hinapit nito ang bewang ko. Heto na ba yung sinasabi ni Ernie na makikita na ni Emilio ang bukang liwayway? Napapikit na lamang at hinintay ang gagawin nito sa akin. Nabigla ako nang itulak niya ako sa tubig. At nabasa ako sa ginawa nito.
Ihanda mo na lang ang sarili mo sa kasal nating dalawa. Makalipas ang isang buwan na preparasyon ay naganap ang kasal namin ni Emilio. Isang engranding garden wedding. Lahat ng mahahalagang tao sa buhay namin ni Emilio ay naroon. Sa mansyon ng aking lola Susana naganap ang aming kasal. Alam ni Emilio na virgin ako. Sinabi ko iyon sa kanya kaya hindi niya ako ginalaw at naging kontento na lamang ito sa paghalik sa akin. Si Resty ang nanalong mayor sa nagdaang halalan. Sinuportahan namin siya ni Emilio at naintindihan naman ako nito dahil malaki ang naging parte ni Resty sa buhay ko noong hindi ko pa nakikilala kung sino ako. Umiiyak naman ang mga kaibigan ko habang nakatingin sa akin na nakasuot ng bridal gown. Nakaharap kami sa pari ng aming simbahan na magkahawak kamay. Kitang-kita ko kung paano pahirin ni Emilio ang luhas sa mga mata nito habang nakaharap sa akin. I'm sorry, I am very emotional. 15 years ago noong nawala ang isang taong gustong-gusto ko. Noong mga bata kami, hindi kami magkasundo. Siya yung tipo ng babae na hindi mo gustong makasama dahil napakatapang. But when she was lost, my heart lost too. But now, she's finally home. Once pretend that my wife. Once pretend that she loves me in front of others. But now, I am facing my reality with her, with the woman I once lost. Hindi ako perfect guy, siguro kaguwapuhan lang ang meron ako. I promise to love you more than my life. I promise to stay with you till our hair becomes white. I promise to be with your side, forever. I love you so much, my wife. Emilio, my handsome husband. Nagkita tayo ng biglaan, pinagkaperahan pa kita. Tinanggap mo ako bilang si Laureta Damasco, isang suki sa kulungan. Minahal mo ako bilang ako, at hindi bilang si Anika. Sobrang blessed na ako dahil bukod sa nahanap kita ay nahanap ko ang tunay kong pagkatao. Nandito ako palagi para sa iyo, bilang isang kaibigan at isang asawa. Hindi ko gustong matapos ang oras na ito. Bukang liwayway is waving. I love you, asawa ko. Basta mahal kita. Nagpalakpakan ang mga ito, at sumigaw ng malakas ng kiss. Hinapit ni Emilio ang bewang ko at yumuko ito. Dinampyan nito ng halik ang mga labi ko at muli akong itinayo. Nakipagkamay kami sa mga bisita at isa-isang tinanggap ang mga regalo ng mga ito. Niyakap ko ang aking lola Susana na masayang-masaya sa amin ni Emilio. Nakaharap ako sa mga kaibigan ko at banibiro ako ng mga ito. Kumain ka ng balot, Laureta. Mapapagod ka niyan. Masaya ako kay Elio dahil umaasenso na ang buhay nito tulad ni Gooding na napag-aaral na ang mga kapatid. Samantalang si Ernie ay umiiyak na niyakap ako. Bruha, kasal ka na. Paano na ako? Bakla, kinasal lang si Laureta. Gusto mo ihanap ka na namin ng magiging may bahay. Pinanlakihan ni Ernie ng mga mata ang mga kaibigan nila. Natawa naman ako sa inasal ni Ernie na mukhang namatayan dahil sa malakas nitong pag-iyak. Masayang-masaya ako ngayon at wala na akong mahihiling pa. May ipinaabot namang regalo sa akin si Manang Talia. Isang regalo na galing kay Christina. Naka-paper bag iyon at selyado. Binasa ko ang sticker note. Best wishes and congratulations to the both of you. Love lots, Christina. Alas 11 na ng gabi nang ihatid kami ni Manong Baldo patungo sa bahay ni Emilio. Bago kami sumakay kanina sa kotse ay napuno ng kantiyo ang paligid dahil sa honeymoon namin. Hindi tuloy mawala sa isip ko ang sinabing, "Apo," kanina ni Lola. Binuhat ako ni Emilio papasok sa loob ng bahay. Mabilis ang pintig ng puso ko habang nakadikit ang katawan ko rito. Bumungad sa amin ang kwarto ni Emilio na may nakalagay na congratulations to the newly Wednesday. Nagkalat sa sahig ang petals ng red roses at amoy na amoy ko ang aroma ng scented candles na nasa sahig. Ibinaba ako ni Emilio sa kama. Iniwasan ko ang tingin nito sa akin. Kinakabahan ka. I will be gentle. Wala akong ibang nagawa kundi pumikit at ibigay ang aking sarili sa aking asawa. Inilagay ni Emilio ang magkabila kong kamay sa dibdib nito. Inihiga niya ako sa kama nang hindi nilulubayan ng halik ang mga labi ko.
Unti-unting umaapoy ang katawan ko habang nakadagan sa akin si Emilio. Bumaba ang mukha nito sa leeg ko, hinahalikan nito iyon pero natawa ako. May kilati ka sa leeg. Tinanggal nito ang lock ng suot kong bra at saka nito ibinaba iyon. Namula ako nang tumitig ito sa nakatayo kong mga dibdib. They are beautiful like you, asawa ko. Siniil muli nito ng halik ang labi ko habang hinahaplos ng marahan ang magkabila kong dibdib. Napel-iyad ako sa sensasyong nararamdaman ko sa ginagawa nito. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa ginagawa ni Emilio. Naramdaman ko ang kamay nito na nasa ibabaw ng suot kong undies. Nakuryente ang buo kong katawan at gumapang ang kilabot sa kalamnan ko. Ipinasok nito ang kamay doon at inilagay ang daliri sa loob niyon. You are wet. Tumayo ito at tinanggal ang suot. Wala na itong saplot ng balikan ako sa kama. You will like it. Makahulugan itong tumingin sa akin habang tinatanggal nito ang suot kong undies. Ibinuka nito ng binti ko. Pumikit na lamang ako nang lumuhod ito sa harapan ko. Nakatukod ang magkabilang kamay ko sa aking tagiliran at mariing nakahawak sa bedsheet. Naramdaman ko ang dila ni Emilio na pumasok sa bakana ko. Napasabunot ako sa buhok niya. Wala na ako sa katinuan, at nababaliw na ako sa ligayang nararamdam ko sa ginagawa nito. Hinagka niya ako sa dibdib bago niya itinutok ang kahandaan sa bakana ko. Masikip at masakit. Emilio. Daig ko habang nakangiwi at bumabaon ang likuran ko sa kama. Unti-unti lamang ang paggalaw nito hanggang sa naging mabilis. Napadaing ako sa sakit, sa hapdi dahil pakiramdam ko nahiwa ang ibabang parte ng katawan ko. Hinalikan ako sa lobby ni Emilio. Naging mabilis ito at marahan. Hanggang sa hindi ko na maramdaman ang sakit. Mas bumilis ito at naging marahas ang paggalaw. I love you. I love you too. Sa ginawa kong iyon ay naulit muli ang mainit na eksena na pinagsaluhan naming dalawa. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon kami ng anak ni Emilio. Isang malusog na babae na pinangalanan naming Antonina. Masaya at puno ng pagmamahal iyan ang ipinapidama sa namin ni Emilio. Bumalik si Cristina at hindi na ito nag-iisa. May kasama na itong lalaki at kitang-kita ko na masaya na si Cristina. Inaalagaan ko naman ang aking lola Susana dahil tumatanda na ito. Palagi kong binibisita ang puntod ng aking mama. At palaging nagkukwento ng aking buhay dito. Sa ngayon ay sa mansyon na kami nakatira ni Emilio. Tinutulungan ako ni Emilio sa hasyenda at kinumbinsi niya akong mag-aral muli. Kumuha ako ng acceleration exam at nakapasa ng elementary. Sa ngayon ay kumukuha muli ako ng acceleration exam para sa high school at balak kong kumuha ng kursong entrepreneur para mapangasiwaan ko ng maayos ang